Nagsampa ng mga reklamo sa COMELEC si Pasig City Mayor Vico Soto laban sa kontratistang si Sara Diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong mga sinampang reklamo ni Mayor Vico? Gigi, mga reklamong paglabag sa Omnibus Election Code ang isinampa ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa kanya nakatunggali noong nakaraang midterm election sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya. Nakasaad sa reklamo ni Soto na nilabag umano na Diskaya yung Section 100 ng Omnibus Election Code. Sumobra raw kasi yung campaign expenses ni Diskaya sa itinakda ng batas. Nagsinungaling din daw si Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa May 2025 elections. Base kasi sa panuntunan ng COMELEC, ang bawat kandidato na may partido ay allowed lamang na gumastos ng 3 piso kada botante para sa kampanya. Ibig sabihin, halos 1.4 million pesos lamang ang pwedeng gastusin para sa mahigit 463,000 registered voters ng Pasig. Kung tutusin, sa SOSE ni Diskaya, nasa 895,000 pesos lang naman ang ginastos doon nito para sa stationery at na printing at distribution ng mga printed materials. Bagay na kaduda-duda raw, sabi ng kampo ni Soto. Hindi raw kasi dineklara rito yung mga digital ad o yung mga advertisements sa mga billboards, pati na rin yung mga political ads na binayaran niya at ng kanyang mga campaign contributors. Pati na rin daw yung mga gastos sa mga ginawa nilang rally at caucuses. Naghain din si Soto bukod dito sa Pasig Prosecutor's Office ng kasong perjury dahil naman sa maling deklarasyon daw ni Diskaya ng kanyang Certificate of Candidacy. Naging magkalaban itong si Diskaya at si Soto noong May 2025 elections. Narito ang pahayag ng abogado ni Mayor Vico. Sa kanya kasing SOSE, andun lamang mga stationaries lang, tsaka mga tarpaulins, yung lang ang kanyang sinistate. Kaya may mga billboards namang nakita sila Mayor and may maraming kinuna na mga pictures yun. Kaya lumalabas na yung mga ganun, mga uri ng mga billboards and advertisements ay hindi na-report. And even yung mga gastos sa rallies, sa mga meetings, mga political caucuses, ay sa ilalim kasi ng ating batas, kapag gumastos ka ng ganoon, ay dapat yun ay inire-report. Gigi, halos mag-1 year na mula nang mangyari or maganap itong sagupaan or bakbakan sa kampanya at eleksyon nga ni na Mayor Vico Soto at ni Sara Diskaya. At maalala din natin, noong December 2025, inaresto itong si Sara Diskaya habang nasa kustudiya ngayon ng NBI dahil sa mga kasong may kinalaman naman sa flood control scandal. Gigi. At Mon, yun nga, medyo matagal na rin yung eleksyon natapos. Bakit daw ngayon lang nakapagsampa ng reklamo si Mayor Vico? Simple lang ang sagot dyan ni Mayor Vico Soto, Gigi, sabi lang niya, ayaw daw kasi niyang maakusahan na namumulitika nung election period kung sakaling isampa nila itong mga kasong ito as a disqualification case laban kay Diskaya. Kaya matapos siyang manalo sa eleksyon, ito na raw yung tamang timing para magsampa siya ng mga reklamo. Natagalan nga raw sila kung tutuusin after the election dahil marami pa rin daw sila mga inasikaso at mga kinailangan pa mga dokumento para nga maging airtight itong kanilang reklamo laban kay Diskaya. Narito ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Sa totoo, ayoko na rin gawin to kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, pag sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Tingin ko ito naman yung tamang timing. Before elections, ayoko talaga mag-file. Baka sabihin politically motivated kung before elections ko ginawa. Gigi, paliwanag ng COMELEC, itong paghahain ng reklamo laban sa mga kandidato na talo man o natalo, pasok pa daw sa prescriptive period na 5 years o 5 taon base nga sa panuntunan ng COMELEC. So pwede pa nila talagang hainan ng mga reklamo gaya nung sa paglabag nga sa SOSE at iba pa mga election-related cases, itong mga tumakbo noong May 2025 elections. Sinubukan natin kunin ang panig ng kampo naman ng mga Diskaya at tanging sagot ng kanyang abogado no comment daw muna sila rito dahil hindi pa naman nila nababasa at natatanggap yung mismong reklamo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.